Hi everyone, welcome to Kairos Moments. My name is Belle Miranda. Thank you so much for supporting our YouTube channel as well as sa ating TikTok account. Gayon din po sa ating Facebook page. And if you think our videos are inspiring people, I'd like to encourage each and everyone to share, not for me, but for the glory of the Lord Jesus Christ, dahil araw-araw ay mabuti ang Diyos. Now, for this episode, let's talk about sa paggawa ng tama ay may pagpapala. Nowadays, it's very easy to conform to the standard of the world because many people are doing this. So, iniisip natin ay ito siguro ang tama kasi marami ang gumagawa. Pero tandaan po natin na hindi porket marami ang gumagawa na tao ay tama na. Do the right thing, not just the good thing. And not everything that seems good in our eyes ay tama sa mata ng Panginoon. So, tandaan natin kahit gaano pa yan kaganda, kahit gaano ka feeling natin ay good, hindi ibig sabihin ay tama na yan sa Panginoon. So, let's always ask God. Now, let me share my testimony with you. Dumating din po sa aming buhay, lalo na po sa business, na talagang we have to make a decision sa pagpili. Profit or integrity? Tiwala ng tao, tiwala ng client, or profit. So, talagang major decision yan ha. Lalo na pag iniisip natin, oy, kapakinabangan ito or talagang malaki ang kita dito. Oy, pwedeng earning na talaga namin ito, makakadagdag ito sa savings, makakadagdag ito sa income ng company. Pero kailangan namin isipin na ano ba yung, okay, maganda to kasi kikita ang company, but the question is, tama ba ito sa harapan ng Panginoon? Is this the right thing to do? And the question is, matutuwa kaya ang Diyos kapag ginawa ko itong desisyon na to? Or, wala na akong pakialam sa integrity. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng Diyos, kundi basta mag-profit na lang. But for me, we should always obey God. And let us do the right thing. Kasi minsan nga, pwede ka pa nga, minsan kaya mo magpatakbo ng negosyo kahit wala kang pera, pero may integrity ka. Dahil kapag pinagkatiwalaan ka ng Diyos, pagkakatiwalaan ka rin ng tao. At kapag may integrity ka, pagkakatiwalaan ka ng tao. That's very important. So anyway, dumating po sa punto na talagang it was tempting na sasabihin sa iyo ng client na kasi ang contract namin ay container, ipapadala namin yung lahat ng items sa container, pero kasi doon sa contract ay talagang kasama na yung delivery fee. Pero ang sabi sa amin ng client kasi may talagang urgent talaga yon na pwede po ba i-plane na lang and whatever na babayaran sa plane, i-shoulder na lang namin lahat. So iniisip namin, okay, since shoulder naman ng client ay talagang nag-offer naman sila and decided sila na mag-pay, so pwedeng hindi na kami mag-effort but ang hinihingi nila is kayo na maghanap kung saang airlines ninyo ipapadala lahat ng items. Of course, nag-effort kami maghanap ng airlines, pero wait lang. Dahil si client ang nag-offer na magbabayad at hindi naman kami, tama ba na isipin namin na, sige kung ano na lang, kahit mahal pa yan, dahil si client naman ang magbabayad, okay na yan. Of course, ang ginawa namin, lagi, whenever pala nagagawa tayo ng desisyon, isipin natin lagi to, what if ako si client? What if ako ang nasa kalagayan ni client? So, lagi natin iisipin na, kung tayo yun, ano ang gusto natin mangyari sa atin? Anong gusto natin na gawin din sa atin? So, what we did is, even if si client naman ang magbabayad at nag-offer siya, so, ang ginawa namin ay naghanap pa rin kami ng pinakamura na airlines. In fact, we prayed to God, Lord, guide us saan kami makakakuha kasi napakarami nito. And Lord, guide us, Lord, na makamura talaga si client. Pero, glory to God and we praise God for this because the Lord provided us na hindi namin ina-expect na ganun kababa ang rate ng isang airlines na first time namin yun ma-encounter. So, nag-offer sa amin ng napakababang rate at nung tiningnan po namin yung rate sa container na free delivery namin yon sa client at tiningnan namin sa airline, napakaliit lang ng difference. So, what we did, okay, tanong,
Dahil nag-offer naman si client na babayaran nila, tapos konti lang naman ang difference doon sa pa-container, kinuha ba namin ang payment ni client? So of course, kailangan na naman namin magdesisyon. Total, very willing naman si client na magbayad. So na-realize namin na, wait lang, konti lang naman ang difference. Sa contract natin ay free delivery. Ano ba naman yung magpaluwal na lang tayo ng konti? Total, may kita pa naman talaga tayo. So, we praise God for that, na talagang inisip namin, pwede na mag-take advantage. Ang laking profit po nun. So, pero naisip namin na it's not right. So, you see, maraming temptation talaga na magaganap sa ating buhay. And we praise God for that situation, na ginaid kami na this is the right thing to do. And we believe it was the guidance of the Holy Spirit na darating sa punto ng ating buhay na matitempt tayo. The offer might be tempting, na profit na sa atin, kikita na tayo, pero hindi ibig sabihin na kikita na tayo ay tama na yon. Isipin natin lagi, ano ba ang tama, hindi kung ano yung okay. Ano ba ang gusto ng Panginoon? This is the standard of the world, and this is the standard of the Word of God. This is the standard of the Lord. So, ano ang pipiliin natin? So, talagang no, may light, may dark, may darkness. So, alin doon ang pipiliin natin? So, even if it is tempting, let's always choose the right thing because it is pleasing to God. So, kung ano ang kalooban ng Panginoon, doon po tayo. Okay, Galatians chapter 6, verse 9 to 10. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So you see, even if minsan nga, okay, gawin natin ang tama, gawin natin kung ano makakabuti, pero pag nakikita natin yung iba, ito yung karamihan na ginagawa ito yung nanonormalize na. Pero again, wag tayo mapagod gumawa ng mabuti at gumawa ng tama. Dahil pagdating ng panahon, mag-harvest din tayo. Now, another Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, kahit na marami ang gumagawa, dito na lang tayo sa konti ang gumagawa, pero tama. Pero ayon sa standard ni Lord, hindi sa standard ng world. So let us always continue to honor God. Let us always continue to obey God. Even if, kahit nga po na minsan iniisip natin, Lord, ilan na lang po Lord ang gumagawa nito, it's okay. For as long as we are in the perfect will of God, the Lord will always be with us. The Lord will always sustain us. And we will see the deliverance of God. We will see the reward of God. Everything comes from Him alone. So stand up for what is right and what is pleasing to God. Now, probably because of what we did, we were not expecting anything in return. We just did the right thing. Pero after po noon, ma-deliver namin sa clients ng by air na binigay namin ang request nila. Hindi naman kami nag-expect na mag-order ulit kayo sa amin or whatsoever. Pero yung ginawa pala namin, tumatak pala sa kanila. So every time na may mga project sila, so recognize nila lagi yung company namin. In fact, hindi naman kami nag-demand ng attention nila or whatsoever. Basta lang gawin ang tama. And after po noon, bukod pa sa tumatak yung name ng company namin, nagsunod-sunod din po na sa amin ang mas in-award. Marami ang natanggap namin na order as well as galing pa sa iba't ibang company. And we believe it was a blessing from the Lord because the Lord is so good. Hindi talaga natin pwedeng mapangunahan ng Panginoon when it comes to, doing the right thing instead just the good thing. So this is the right thing to do even if
sayang naman ang profit, pero nakikita ng Panginoon whatever that we are doing. At ang laging tinitingnan ng Panginoon, what's inside our heart, the motive sa bawat ginagawa natin. So you see, God is our rewarder. So wag tayong mapagod, gumawa ng mabuti at tama. Thank you and God bless.